Yawhuy. Madalas sa mga nagtatanong pala sa akin kung ano daw yung ginagamit nating langis, eto, dumating na pala kahapon ang ating tire hugger para sa ating KTM. So heto na ang tire hugger na nabili natin kay Andres. So yun mga ka-Phantom, natapos na natin ikabit ang kanyang tire hugger. So what's up sa inyo mga ka-Phantom? Ngayong araw, bibili tayo ng langis para sa ating Honda Click. Eto, oil change na siya. So bali yung natatakbo na ng ating motor 516 km. Dumating na pala kahapon ang ating tire hugger para sa ating KTM. At ngayong araw, ikakabit rin natin. So bibili lang tayo ng kanyang spacer at yung kanyang tornilyo kasi medyo may kahabaan. So yung bibili natin yung medyo mas maiksi sa binigay sa atin. Ikakabit ko na sana kanina, kaso lang hindi talaga umuubra. Kailangan talaga ng maiksi na tornilyo. At finally, nakuha na natin ang ORCR ng ating Honda Click kahapon sa motorista. So siguro mga Phantom, itong video natin baka ma-upload natin ito by Friday. Baka mamaya magtatanong kayo na kahapon natin nakuha, ang upload natin dun sa video natin na pagkuha sa ORCR ay Wednesday. So by Friday nating mapapanood itong aking video. Kasi bukas day off namin. So wala kaming pasok. At syempre i-enjoy naman namin yung aming day off. Madalas sa mga nagtatanong pala sa akin kung ano daw yung ginagamit nating langis sa motor natin, etong Honda Click at yung TBS dash natin, pati na rin si Sniper, ang ginagamit nating langis sa kanya ay Petron. Mas may tiwala na ako ngayon sa Petron. Bibili tayo ng langis para dito sa ating motor at syempre gear oil na rin. Ito yung lagi nating binibili sa Petron na langis. Eto. So yung bibiliin natin ngayon ay 800 ml lang siya. So 10W40 synthetic blend kasi ito. Mas mura kapag dito kayo bibili. Tapos bili na rin tayo ng gear oil. Ito yung gear oil nila mga ka-Phantom, 1540, 120 ml. So eto na, all goods. Thank you po. Umagang napapagastos na naman tayo sa ating Honda Click. Uy, bakit lumalabas yung ating tali ng cover natin? Anong nangyayari? Lumabas. Ba't ito lumalabas? Next na pupuntahan natin ay bibili na tayo ng tornilyo at spacer para sa ating KTM Duke. Mga ka-Phantom, nakikita nyo ba yung mga tricycle dito? Kung nakikita nyo, umagang-umaga pa lang, ganyan na sila kasipag. Sobrang aga nila yung mga yan. Sa sobrang sipag nila, nagle-left and right kumukuha ng mga pasahero. Kaya kapag ganitong mga tricycle, dapat mag-ingat-ingat ka kapag sinusundan mo sila. Yawhuy. Ayan. So kahapon kasi bumili ako dito ng tornilyo para dun sa paddock stand natin. Meron na akong sinukat na parang sa spacer natin at kung gaano siya kalapad. At ito yung bibili natin. Kahit mga 1 inch lang yung bibili natin. Alright. Bas may spacer kayo na ano, ganito kalaki yung butas, tapos ganito siya kalapad. Sir? Pero round siya ba sa? Oo, round. 5 pesos. Kuha nga ako ng 6 na ganito. Tapos isang ganito. Ito sir. Hindi na. Ito na lang. Ganito na lang yung ilalagay natin. Hanggang sa tulang. Ay, hanggang tulang. Tingnan. Yan na pinakamaliit. Oh, sige. Okay na to. Ganito ba yung thread niya? Pares lang sila. Opo, pares lang. Magkano yung sa dito? 20 pesos. 20? Sige. Dalawang ganito. Kompleto sila dito eh. Mga size ng bolts. Thank you. Gagi, pinasok yung motor natin. Magkakabit na lang yung gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo mga ka-Phantom kung paano natin ikabit ang tire hugger ng ating KTM
para magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba magkabit. So yung binili nating tire hugger mga ka-Phantom, wala kayong makikita nun sa Shopee. Bali kay Andres Motor Parts lang natin nabili ang tire hugger na yon. So heto na ang tire hugger na nabili natin kay Andres. Ikakabit na natin. Ito yung binili nating spacer. Ito lalagay natin dyan. Ayun o, sakto. Bali magiging ganyan siya. Medyo maluwag pa yung nakuha natin. Tapos mag-add tayo ng isang washer. So pwede na to. Siyempre unang-unang ikakabit natin dito itong kanyang mud guard. Ito nakaganyan. Alright. So maglalagay ako dito ng mga rubber para hindi kagad mabasag. Ito na yung ginawa nating rubber. Ilan to? 4. So dapat 6 sila. Nawawala yung isa. Ayun. So kompleto na. Ganito kasimple lang mga ka-Phantom. Kapag ka maglalagay kayo ng bakal sa plastic, kailangan nyo maglagay ng rubber katulad yan. O diba? Same din dito. Itong tatlo na to, ganun din yung gagawin natin. Gawin nyo siyang washer. Pasok nyo. Ganyan. Pagka magpasok na rin kayo ng tag-iisa. Mali ganyan yung magiging style nya. Maglagay din tayo dito. Ayan. Nakikita nyo ba? Tapos dito. And ilalagay na natin ito. Bago natin papasukan ng mga tornilyo yan, kailangan nating lagyan ng langis itong mga thread nya. Ito yung binili natin kanina dun sa Yauhoy. Ito lalagyan din natin ito ng langis. Ayun o, pasok na pasok. Ayun, pwede na. Pwede na nating ilagay. Ayun o, kailangan talaga natin ng spacer dito. So, tag-2 tornilyo ang ilalagay natin para aangat siya ng ganyan o. Let's go. Install natin. Maglalagay muna tayo ng lock nito. So, 2 nito. Mas magandang ipasok natin to. Yun. Tapos yan, tsaka ito. Ayun no. Oops, teka lang. 2 ganito na lang yung ilalagay ko. Magkasing kapal naman sila. Size 20. Malaki. Size 15. Ayun no. So yun mga ka-Phantom, natapos na natin ikabit ang kanyang tire hugger. At eto makikita natin, napakatibay niya oh. So ito yung nilagay nating spacer. Naglagay din tayo dito ng washer. At sa tingin ko, mas naging brusko ang kanyang itsura. Yun oh. Sa likod. Ito sa kanyang side. Side to side oh. Feeling ko parang mas naging Duke 390 ang kanyang muka. Pagka may ganito, nagbibigay siya ng mas brusko na itsura niya. So yun lamang mga ka-Phantom, at kung hindi ka man nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.